Sobrang busy tayo nitong mga nakaraang araw kaya random videos lang ang na-upload natin at hindi tayo nakapag-voice over. Ngayon lang ulit nagkaroon ng time kasi maaga kaming nakauwi ngayon. Naging smooth and safe namin ang biyahe namin everyday sa loob ng 4 na araw. Stress lang pagdating dito sa bahay kasi nasalubong talaga ang problema. Hindi talaga yan maiwasan. Last month nagbayad kami para sa biik. Baby pa yun at hindi pa pwedeng kunin kasi nadidipa sa nanay kaya abot kaya pa ang presyo. Nitong nakaraang linggo pinakuha na sa amin kasi daw nabilad ang inahin sa araw kaya hindi na ito nagpapadede. Napilitan kaming kunin ito. Unang araw dito sa amin, pinakain agad ng asawa ko ng solid feeds. Ang laka kumain kaya kampante na kami. Pero kinabukasan biglang nanghina at hindi na kumain kahit dimdim lang NF tubig ayaw. Kaya ito ang naging problema sa tuwing uuwi ako. Noong Wednesday nga medyo na late ako at pumunta muna kami doon sa bilihan ng mga pagkain ng babo at nagtanong kung ano ang mabuting gawin. Pinabili kami ng isang sachet ng antibacterial at yung gatas mismo ng biik. Ang mahal pa naman pero sinigi na lang namin, masagip lang namin yung biik. Masasayang lang ang pera kung sakali man. Hirap na nga sa kahahanap ng pera pero ito nga lang ng strategy na para magkapera mafa-failed pa. Sinanay na yung pinakisuyuan ko na painumin ng medisina at nitong gatas na nabili namin kasi nasa trabaho ako. Naitimpla namin ng isahan ang gatas kasi akala naman mauubos pero 1/4 lang ang nakonsume. Akala ko hindi mapapanis at pwede pa kinabukasan. Pero hindi na pala pwede. Para pala daw ito gatas ng baby na madaling mapanis. Kung paano daw itrato ang isang tunay na baby ay ganun daw sa biik na wala pang 1 month. Kaya bumili na naman ulit kami, mas lalo lang na stress dahil wala na ngang pera tapos magkakaganito pa. Hanggang ngayon na mag-4 na araw na ganun pa rin. Pinipilit na lang namin painumin ng medisina at gatas. Tinitimpla namin sa mainit na tubig yung gatas at pinapalamig saka na ipapadede. Bumili nga rin kami ng chupon. Sana nga lang makasurvive itong biik namin. Nanginginig kasi katawan niya at minsan hindi na makatayo. Hindi pa rin kami sumusuko baka sakaling masurvive pa. Ang dami na rin niyang mga sugat-sugat. At kanina sa pagpadede namin, hinahawakan kasi yung bibig nakita ko dun sa loob ng sikmura na may dumudugo. Kinabahan na naman ako. Ano kaya yun? Yun siguro ang dahilan na hindi siya makakain. Baka may nakabara dun sa loob. Tapos yung nilalabas miyang dumi ay hindi buo kaya nakakabahala. Mayroon na kaming binili na bagong gamot niya na inispray lang. Tig 2 spray sa umaga at 2 spray sa gabi. Sana gumaling na at lumakas na. Ubus na din ang pera namin. Yung pinambili nga lang namin ng spray ay hiniram ko la kay mother. Itong tito ko sabi ko tulungan niya kami. Marami pa daw siyang gawain. Nasa kubo lang siya ngayon at mamaya pang 2:00 ng hapon pupunta ulit doon para magpakain.